Hello guys, panibagong araw, panibagong vlog. Andito po tayo ngayon sa magandang lugar na ngayon lang po tayo nakapunta po tayo at nakaikot-ikot. So ngayon po nandito po tayo para ikwento ko po yung buhay ko bilang isang misplaced. Wala po tayong nandito po ako ngayon guys sa shelter. Ngayon lang po ito nangyari sa buhay ko. At sa aking pong experience po dito sa buhay kong ito ngayon, malaki pong adjustment po sa aking buhay. Malaking adjustment po kung paano nangyari o bakit ako umalis. Hindi ko na po matitiis yung pagbibintang po sa akin ng matanda. At hanggang sa lumala, hanggang sa hindi ko na po kinaya at yung nangyari sa akin talagang hindi ko po pinagsisihan at hindi ko na rin po hindi ko po pinagsisihan ang nangyari at saka hindi ko po biniblame. Ang gusto ko lang ipaalam doon sa matanda na kahit wala akong matitirahan, kayang-kaya kong umalis at kaya-kaya kong humingi ng tulong. Para sa ganun na hindi ako umaasa sa kanya, kasi palagi niyang binabato sa akin guys na porke binigyan kita dito ng bahay, tinanggap ka namin parang pamilya, tinanggap ka namin parang pamilya, pagkatapos ganito yung gawin sa akin, ganito ang gawin mo sa amin. Tapos sinasabi pa niyang pinapakain. So lahat po. Parang hindi po ako yung nagbibili ng grocery. Parang wala po akong karapatan magsalita kasi ito yung nandun ako sa tamang pananalita ay binabara niya ako. At sa ngayon guys, ngayon lang po niyo makikita yung happy face ko. Ma-depress man ako ngayon, ma-depress man o ano man yung kalagayan ko ngayon, depress man o ano man. At least guys, naka-relax, walang stress. Stress ka man kasi nakikita mo yun, naaawa ko po sa mga tao dyan. Naaawa ko sa mga tao na naaawa po ako sa mga tao. Ayaw ko pong ikwento kung anong yung mga problema nila, pero naaawa po ako sa kalagayan nila dyan sa shelter. Parang ako lang siguro ang walang tawag nito. Parang ako lang siguro ang walang mga masyadong medical health issue. May mga mental health issue dyan, may mga alcohol, drugs, ganun. Pero sa akin po, ako lang siguro yung, hindi ko lang po alam ha, pero sa nakikita mo sa mga tao dyan na nagsasalita ng kanilang sarili, tapos dawi na nananamit o hindi ko sila kasi naaawa po ako. Mayroon naman po ako nakilalang mga Pilipina. Mayroon akong nakilalang Pilipina na matanda, pero okay naman din. Hindi ko lang alam kung ano kung dahilan na mayroon na po ako nakilalang Pilipino na ang sabi niya na napunta siya dyan dahil namatay yung nanay niya nung September of last year at hindi niya kinaya matulog na mag-isa sa bahay at nawalan siya ng trabaho at saka bahay, kaya napunta siya din sa shelter. So ako naman, iba naman yung aking story. Abuse naman to. At saka sinabi din ng aking social workers na mabuti daw na nakaalis ako doon sa tinirahan ko dahil mayroon pang worse na mangyayari.
in case na yung matanda na yan na mahulog yan sa hagdanan, na hinila yan ng aso, hindi na po nila ako ma-blame. Kasi ang address ko po ngayon iba na. Hindi na po yung address nila. At saka pinaalam ko naman po sa mga bata na safe ako dito. Malaking adjustment po ito sa akin guys eh. Pero umuwi lang naman po ako ng gabi. Ngayon lang po ako nagpapahinga muna kasi para maka-save po ako sa aking pamasahin ng Uber kasi mahal din po eh. At least po sa sinabi sa akin na sumakay ka papuntang San Bruno Shopping Center or ano, eh ayaw ko na po mag-ECR. Mabuti na lang sa Millbrae tayo dadaan kasi ang bus ay nandoon malapit sa trabaho ko. Pagkatapos ay bababa po ako ng Millbrae BART station. Pagkatapos lalakad po ako ng sandali, mga wala pang isang block. Lalakad ako doon sa may restaurant at doon ako sa restaurant magpapa-pick up. Kapag na-pick up na po ako doon, ang Uber mayroon lang $10 o $10, minsan may $10 at saka minsan 11. So hindi na po aabot ng $30. At ang nakaganda po, kahapon kasi umalis kami, sabi ng kasama ko kahapon, humingi ako ng clipper. So ngayon guys, meron tayong clipper. Libre na po yung bus ko. So ang babayaran ko na lang po ngayon, imbis na tayo guys, magbabas po ako magbayad po ako ng $2, okay? So magbabayad po tayo ng $2. 2 times 7, 14 times 4, that's a $56 po a month. $56 a month. So ngayon po libre na po yung bus natin. Hindi na po, wala na po tayo ngayong bus kasi libre na po ako. Ang babayaran ko na lang po kung may trabaho po tayo ng 5 araw. So dahil sa madilim, kailangan pa natin magtiis-tiis ng kaunti nang mag-over. Kasi ngayon ay gabi dito, pag madilim pa, yung 5 o'clock madilim pa, ayaw ko pong lumakad na mag-isa. So summer is coming po. Hindi naman daw dangerous lumakad pag araw, yung dangerous lang lumakad pag sa gabi na. Yun ang sabi kong madilim kasi marami daw doong delikado mga tao, mga drug addict. So ito na po yung story ko. Nandito po tayo ngayon sa shelter. Hindi ko banggitin po kasi ayaw ko pong banggitin kung saan na shelter. Basta nandito po tayo ngayon sa shelter. Nagkaroon po ako ng adjustment sa buhay ko po. At least po ngayon dito ako sa shelter na mayroon po akong nandito po tayo sa shelter ngayon. Libre po yung renta natin at ako po yung ito pa po, simula nang tumira po ako dyan sa matanda na inalisan ko, ay hindi na po ako nakakaipon ng pera kahit ni 5 po. Dahil kapag nagyaya yung matanda or ako nagyayaya, pag nagyaya yung matanda na mag-shopping kami ng food, automatic yan po, ako yung magbabayad. So mahina na po. So nakakapag po ako na 400 a month. Okay? Kasi minsan 100 to 150 to $200 yan every twice a month. That's a lot of money. So imbis na nagre-renta lang ako ng 500, gumagastos din ako din diyan po ng mga $8 to $1,000. Kasama na yung grocery ha. Tapos magpapadala pa ako. Ngayon, guys, ang babayaran ko lang next month ay yung aking kaibigan na nagbigay sa akin ng
hotel na 5 days kasi inutang ko sa kanya yung pera na yun para lang maka-stay ako ng kasi wala akong malalapitan. Tapos pagkatapos ng na yun, libre na po, wala na po akong babayaran. So yung social security ko, kung malaki na yun, kung halimbawa umaabot na ng almost 2,000 yung aking social security, ang laki na po ng aking masisave. Siguro makabili tayo ng ticket, makauwi tayo ng Pilipinas. So yun po yung natin. Ganito na lang po yung gagawin ko, no. Pagka bibili, pupunta ako ng Pilipinas, uuwi. Pagkatapos pagdating dito, hihingi na lang po ako ng shelter ulit ng emergency for 3 months. Pwede ako mag-stay dito ng 3 months, tapos babalik na naman ako ng Pilipinas. Yun na lang po yung gagawin ko. Malaking tulong na to sa akin, guys. Malaking tulong na to para sa akin na makasip po ako ng pera. Mahirap man yung mahirap man para sa akin, pero wala po akong magagawa. No choice po. Kasi libre naman yung tinutulugan mo. May pagkain naman, kaya lang kung gusto mo talaga yung pagkain na gusto mong makain, hindi bumili ka ng sarili mong pagkain. So ako naman, guys, ngayon sarili kong pagkain kasi kumakain ako sa labas. Pagkagaling ko sa trabaho, bumibili muna ako ng pagkain doon. Pero nagsasawa na rin po ako sa pero sa kalit kong magkaroon ako ng matirahan na sarili kong tirahan, meron talaga akong lulutuin na gusto ko talagang kumain na hindi ko nakakain ng isang taon na yung aking luto. Hindi ko na nakakain yung aking sariling luto. So yun po, pag mayroon na po akong sariling matitirahan, talagang magluluto po talaga ako ng aking sarili. Yan po. So, the story of my life. Kung paano ako napunta ng shelter, kung paano ko nakuha yung shelter, kung paano ako tinulungan. Walang guys, dito guys, sa mga matanda pa lang, kailangan tulungan kanila, bata, matanda. Pag nangangailangan ka ng matirahan, kailangan lang ipaano lang po yung tawag nito. Kailangan lang po ng tamang paraan. Kailangan kang dumaan ka muna sa tamang proseso. Kaya ito nangyari po sa akin. Naghintay man ako ng ilang araw bago po ako nakapunta dito. Dahil gusto man akong tulungan ng aking anak, hindi rin po pwede dahil nasa shelter po yung anak ko rin kasi na po yung kanyang apartment na wala. So mahirap pero masarap. Mahirap, nagkaroon ako nakakakilala po ako ng Pilipina. Wala po akong kilalang Pilipina noon. Nagkaroon ako ng Pilipinang kaibigan, nakilala kong matanda dyan, taga Cebu. Meron namang isang Pilipino kanina na nakilala ko. So hindi po ako nag-iisa ng Pilipino. Pero nakakaawa talaga, guys. Kailangan lang po natin sundin yung kanilang patakaran dyan. Sa akin naman, magsa-sign out ka naman kapag lumabas, di ba? Para umuwi ka rin bago mag-alas 6 daw, 5:30. Kasi nagsiserve ng dinner. Sa akin po hindi ako nagmamadali kasi kumakain naman ako sa labas. Mayroon pa nga akong kainin doon mamaya. Yun na po yung dinner ko mamaya, yung iinit ko na lang sa microwave yung burrito na tira ko kahapon. So yan po. Maraming salamat po sa inyong lahat sa aking story po ng aking buhay. I'm homeless but not living in the street, okay? I'm homeless but not in the street. I'm homeless na nandun tayo sa safe place na mayroon tayong inuuwian, mayroon tayong tinutulugan, mayroon pwede tayo makaligo, makalaban ng ating mga gamit. So homeless po ako na nasa shelter. Nandito po ako. Kung wag na po kayong maawa sa akin, wag niyo po akong kaawaan.
Dahil maganda po yung aking plano na umalis dahil worst to worst po, baka anong mangyari sa matanda, ako po ay mapagbintangan ng wala sa oras at hindi ko po kagayanin kung nasa kulungan po ako matutulog. So mabuti na lang po, ang sabi nga ng aking social worker, mas maganda nang umalis ka nang maaga pa. Kasi worst thing it will happen, sabi na sa akin, it will happen. But if you are not there, that you need to be thankful that you are not there. So thank you so much. Love you guys. I love you, love you. Tingnan mo, kahit na malungkot, kahit na homeless, may ngiti pa rin sa mukha. Parang walang nangyari, di ba? Parang walang nangyayari. So, shoot out guys. Thank you so much. Love you, love you. The story of my life, homeless woman. Homeless woman po. Homeless. Wag na po kayo magtataga kung bakit ako tumatawa. Kasi na malungkot man pero kailangan natin itawa. Sabi nga sa akin yung nakakilala ko ngayon, just always think positive. Positive always. Don't think negative. Just think positive. Kasi it will happen na makakahanap ka ng bahay. So, yun lang po. Thank you so much. Love you guys. Hanggang dito na lang, shout out po sa aking mga minamahal na mga subscribers, silent viewers, sa mga W's, kaibigan at hindi, mega love shout out. Sa hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, thank you so much. At hanggang dito na lang po tayo sa aking mga members. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po. Bye-bye.